Guys, ganitong buhay bilang isang OFW dito sa abroad. Pagkatapos sa trabaho, pag-uwi sa bahay, siyempre pagod, gustong magpahinga, pero kailangan munang mag-ayos. Ako meron akong routine. Pag-uwi ko ng bahay, siyempre papakainin ko muna yung alaga ko. Meron akong alagang isang isda. Nag-iisa na lang yan. Kaya papakainin ko muna siya. Pagkatapos ko siyang pakainin, siyempre magbibihis muna tayo. After natin magbihis, siyempre diretso sa ref. Titingnan natin kung ano yung pwede nating iluto for dinner. Para pag uwi ng bahay ni Mrs. galing sa trabaho, meron siyang dinner. Oh my God! Wow! Ayan, nakakita ko salmon. Yan muna yung iluluto ko ngayon for dinner. Nalalagay muna natin yan sa kusina para ma-defrost. Papalambutin muna natin yan at mamaya na natin iluluto. Maghanap muna ako ng pwedeng makain. Yun, nakakita akong melon. Mamaya na natin yan, lalabas muna natin. Siyempre habang naghintay tayo, mag-stretching muna tayo. Konting stretch muna, konting exercise para medyo mabawas-bawasan yung naipong mga pondo sa katawan, para medyo mabawasan ng konti. Tara, sabayan nyo ako habang ako'y nag-e-exercise. Siyempre, pagkatapos, inom muna tayo ng tubig. Para meron tayong konting energy, ayan, kain muna tayo ng saging. Habang naghihintay tayo ng oras. At habang naghihintay tayo ng oras at nagpapahinga, siyempre wag nating kalimutan. Magbasa muna tayo ng Word of God. Pinaka-devotion na natin. Para habang nagpapahinga tayo, nare-recharge na yung physical strength natin, at the same time, nare-recharge din yung ating spiritual strength. Kaya wag nating kalimutan. Always remember na kailangan din tayo magbasa ng Word of God every day para ma-strengthen ang ating spiritual strength. At syempre, pagkatapos nating magbasa ng Word of God, sumilip muna tayo sa cellphone. Scroll muna. FB ba? At syempre, pagkatapos nating mag-scroll, matutulog muna tayo. Sana Kaya hanggang all. dito na lang. Magpapahinga muna tayo at matutulog para mamaya pagising, magluluto naman tayo. Hanggang dito na lang. See you tomorrow.